Ating pong pinag-uusapan ay kahalagahan ng pagdadala ng mga tao palapit kay Kristo. Ikaw ay narito, may nagdala sa'yo, may nag-invite sa'yo, may nag-aalaga sa'yo, may nagpapaalala sa'yo. Ito kasi mahalaga. Mahalagang ikaw ay manatili sa Panginoon. Mahalaga ng iyong relasyon sa Panginoon ay tuloy-tuloy, hindi putol-putol. Sino yung gusto ituloy-tuloy? Kung hindi ka man nakakadalo, for some reasons, mahalaga tuloy-tuloy. Alam kasi ni Lord ang intention of your heart. Diba? Sinasabi nga, pag gusto ay may paraan, pag ayaw ay may dahilan. Pero sa mga Kristiyano, alam natin, alam ng Lord na ginugusto natin talagang tayo magtuloy-tuloy. Sino rito nagdideklara? Ikaw ay tuloy-tuloy sa iyong relasyon sa Panginoon. Taas ang kamay ng tuloy-tuloy at hindi mapuputol pagdating ni Lord. Kasama ka sa rapture of the church. Palakpakan natin si Lord. Magdesisyon ka, nasa decision mo yan. Ako, from 86, ano mang pigil sa akin, walang pwedeng pumigil dahil desisyon ko yun. Tayo po'y kanya-kanya ng pagdidesisyon. Are you listening? Wala naman pwedeng pumilit sa'yo pag ayaw mo. Tama po ba? Hello? Kaya ang pagiging Kristiyano, ang relasyon sa Panginoon, kagaya ng sa asawa mo, gusto mo sa asawa mo na buhay, tuloy-tuloy. Pero sa boyfriend mo, gusto mo ba tuloy-tuloy? Hindi ka pa naman sigurado. Pero sa asawa, gusto mo tuloy-tuloy. Ang naghihiwalay, like kamatayan. Tama po ba? Ganon din sa relasyon natin sa Panginoon. Lalo't Diyos ang karelasyon mo. Kung hinahangad mo sa asawa mo, ay tuloy-tuloy, higit sa Panginoon. Sino nagsasabing hinahangad mo ang relasyon mo sa Panginoon ay tuloy-tuloy? At ito po yung ang dahilan kung bakit kailangan nating ilapit ang mga tao sa Panginoon dahil wala pa silang relasyon sa Diyos. At ito po yung sinimulan ko sa part 1, part 2, ngayon po yung part 3. Pero for the sake ng iba, isimulan ko po ng part 1. Balikan nyo na lang po sa YouTube, J1 Bawan. O kaya sa J1 Bawan page. May part 1, part 2. Bakit ba mahalaga ang soul winning? Bakit ba kailangang ilapit ang mga tao sa Panginoon? Hindi pa ba sila malapit? Maraming mali na dapat iayos. Aminin natin, ang tayo wala sa Panginoon. Akala natin nasa Lord tayo Pero nalaman natin mula sa Biblia, ang daming mali. Hello, tama po ba ako? At nung malaman mo yung maraming mali, nagpatuloy ka na sa iyong tamang tinatahak. Kung alam mong tama ang tinatahak mo, ipagpatuloy mo. Pero kung may doubt ka, pag tinanong ka, palangit ka ba? Hindi ako sigurado, may doubt ka Baguhin mo ang direction mo. Ayusin mo, magpaalaga ka. Kaya ito po, part 1, ito po ay nasa J1 Bawan page. Importance of soul winning. Hindi ko na po i-explain. Ilatag ko lang po sa inyo yung tinuro ko. Kailangan ang soul winning, ipakilala si Christ. Bakit? Ito ay commanded by God. It has been commanded. Iniutos ng Panginoon. Number 2, parang tao ay ma-reconcile. Hiwalay ang relasyon ng tao sa Diyos. Nung hindi pa kilala, nung hindi nakikipagkasundo sa Panginoon, hiwalay. Nasa dilim. Dahil ng minanang kasalanan. Yan po well explained sa part 1, doon po sa nasa YouTube at saka nasa J1 Bawan page. Reconciliation back to God. Kaya mahalaga ang soul winning. Huwag mo itong ibaliwala. Ito kasi utos ni Lord. Kapag binaliwala mo ito, binabaliwala mo ang utos ng Panginoon, hindi siya malulugod. Kaya may mga panalangin tayong hindi naririnig. Huwag mong babaliwalain ang utos ng hari. Sapagkat ang utos ng hari ng mga hari ay utos ng Panginoong Diyos. Dahil ang hari ng mga hari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kapag hindi ka nag-soul win, sila'y hiwalay pa rin sa Panginoon.
Saan sila pupunta? Alam naman natin may langit pero may impyerno. Kung naniniwala kang may demonyo, ay maniwala kang may Diyos. At dahil may Diyos, may langit. At dahil may impyerno, at dahil may demonyo, may impyerno. At dahil may Diyos, may langit. Saan pupunta ang mga anak ng Diyos? Palangit. Saan pupunta ang hindi tunay na anak ng Diyos? Pa-impyerno. Kaya mahalaga ang soul winning. Huwag mo itong babaliwalain. Ang binabaliwala mo yung Diyos. Why? Because it has been commanded by God. Number 1. Number 2, para maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Number 3, salvation from satanic oppressions. Ang isang taong hindi kilala ang Panginoon, ang isang taong walang relasyon sa Diyos, hawak sila ng dyablo, minamanipulate ng dyablo, kontrolado ng dyablo, walang magawa. Pero salamat sa Diyos, ikaw at ako bilang tunay na anak ng Diyos, ang Diyos ang naghahari kagaya ng ating inawit. Pumalakpak ang nagsabing ang Diyos ang naghahari. Number 4, kapag ikaw ay nagdalapit ng tao, palapit kay Kristo, inaalagaan mo, ini-invite mo sa ganitong gawain, nagpapakita lang, mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang Diyos na nag-utos na ilapit ang mga tao palapit sa Kanya. At mahal mo din sila. Kung ikaw ay nagbibigay ng kung ano-ano sa iyong mga anak, bakit hindi mo ibigay ang libreng kaligtasan, naging libre dahil binayaran ni Kristo? Kung ikaw ay nagkakaloob sa iyong kaibigan ng kung ano-anong regalo, bakit hindi mo i-share si Kristo? Tunay na the best na regalo. Ang dahilan kung bakit kailangan nating ilapit ang mga tao sa Panginoong Jesus, number 4, it is a sign of your love for God and for men. Sinasabi mo kahit sa awit pa ulit-ulit, I love you, Lord, I love you. Sabi ni Lord kay Peter, mahal mo ako? Opo, yes, I love you, Lord. Pakanin mo ang tupa ko. Alagaan mo ang tupa ko. Pakanin mo ang tupa ko. Mahal mo ako, sabi ni Lord. Sabi ni Lord kay Peter, mahal mo ako? Alagaan mo. Pakanin, alagaan. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, hindi natin babaliwalain. Ang gusto niya, ang mga taong hiwalay sa Panginoon, ang mga taong walang relasyon ay akayin natin. Salamat sa inyo na nagdadala ng mga bago. Sino ngayon na may dalang bago? Praise God. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, ito kasi iniutos. Bring people nearer to the Lord. It is a sign of your love. Kahit hindi mo na sabihin, I love you, Lord, pero pakita mo na lang sa gawa. Mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang kanyang nilikha, ang nilikha ng Diyos, ilapit mo. Paano kung wala silang relasyon? Hiwalay sila sa Panginoon, impyerno. Ang isang taong walang relasyon kay Lord, impyerno ang punta. Ikaw may relasyon, ako may relasyon, tayo nasa online may relasyon, tayo'y palangit dahil maganda ang relasyon natin sa Panginoon. Si Lord ang naghahari, si Lord ang hari ng mga hari ng buhay natin. Amen? Marahil hindi mo pa magawa, pero ngayon nga ito, pinapalalahanan tayo para i-push ka. Kailangang i-push ang taong ilapit habang may panahon pa. Alam nating muling darating ang Panginoon. Kailan mo ito gagawin? Kapag nahuli na ang lahat. Gawin po natin. Soul winning. Number 5. Mahalaga ang soul winning kasi ito'y paraan. Isang paraan para matanggap mo ang hinihiling mo kay Lord. To receive answers to your prayers. Basa po. Hindi kayo, lakhan mo yun. Hindi kayo ang pumili, sabi ni Lord. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko,
ay ibibigay niya sa inyo. Ayusin natin, pag tayo po'y mananalangin, address sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Wala na kayong pagdadala ng panalangin maliban sa Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus. At sabi rito, kung tayo daw ay mananatili, sabi, humayo kayo, tayo'y pinili para humayo. Sabihin mo sa iyong sarili, ikaw ay pinili para humayo. Ang ibig sabihin ng humayo, mag-share ka. Kung ikaw ay tindera o tindero sa iyong customer. Kung ikaw ay may kasama sa opisina na wala pang relasyon sa Panginoon, sharean mo, kahanggan mo, kaibigan mo, katrabaho, kakilala. Sharean mo. Humayo, pinili ko, ulitin natin. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Kundi ako ang pumili sa inyo. Sino po ang nagsasalita? Si Jesus. Sino rito ang pinili ni Jesus? Taas ang kamay, magpasalamat kay Lord. Magpasalamat. Lord, salamat, pinili mo kami. Anong dahilan, bakit ka pinili? Para humayo. Sa nahayo. Sa opisina mo, andyan lang ka-table mo. Hayo na yun. Hindi ka na mag-spend ng gasoline, mahal ang gasoline. Sa katabi mo, kaklase mo, katabi mo sa gabi, asawa mo. Sa loob ng tahanan, mahal mo ba ang asawa mo? Mahal mo bang anak mo? Payag ka ba na siya ay nasa impyerno at ikaw ay palangit? Sagot po tayo. May gagawin po tayo. I-share po natin. Tanungin mo, ito na lang inyong itanong. Handa ka na bang humarap sa Diyos? Pag ang sagot, hindi pa, i-share mo si Christ. Kailangan may gagawin po tayo. Anong sabi ni Lord? Pinili ko kayo, hindi kayong pumili sa akin. Ano ang sabi ni Lord? Para humayo kayo. Sa iyong tinuturuan bilang ikaw ay teacher. Mamunga ng mga bungang mananatili. Yung iyong siniran, kailangan aalagaan mo. Sarili mo, alagaan mo ang salvation mo. Huwag kang paa-apekto sa problema. Ito po ang kahalagaan ng salita ng Diyos. At ito ang sabi ni Lord, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kapag ginawa daw ng tao na yung kanyang inakay ay inilagaan, ano man ang hingin, basahin nyo, sa ganoon? Sa ganoon, basa po. Sa ganoon, ano man ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Prayer is power para maging angkop ang panalangin natin ayon sa will ni Lord. Habang tayo nakakonect sa Panginoon, hindi po natin pwedeng manduhan ang Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin ang nais ng Lord. Tayong binabago niya habang tayo nananalangin. Ang ating panalangin ay ginaguide ni Lord para ang ating kahilingan ay ayon sa kalooban ng Diyos. At bawat kahilingan natin ay yes and amen. Kaya dito napakalaga, ikaw ay magwiwin. Kaibigan mo, anak mo, taas ang kamay na pumapayag ka, ikaw ay palangit. At hindi ka pumapayag na ang iyong kasama sa bahay ay pa-impyerno, taas ang kamay. May gagawin ka. I-share mo si Christ. I-share mo. Bilang pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa.
at para sila'y makalaya sa tanikala. Ang pangako naman ng Panginoon, pag ginawa ito, gagabayan ka niya sa pananalangin. Ang pananalangin may magiging angkop sa kalooban niya, kaya puro tugon ng tugon. Answered prayer ng answered prayer. Yun po yun. Sabi ni Lord, hindi kayong pumili sa akin, kaya kayo na born again. Hindi dahil ako inyong pinili. Ako ang pumili sa inyo. Handpicked tayo ni Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kailangan ng relasyon, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng tuloy-tuloy, putol-putol. Binatin, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng saka na muna, hindi pa naman darating si Lord. Di putol. Kailangan tuloy-tuloy. Mamaya, lalo pa kayong mako-convince na kailangan tuloy-tuloy. Ibabasahin po ako mamaya. At I believe, mako-convince kayo na magpatuloy. Number 6. Kaya po, yan, yung mga nasa online, may mga kasama po tayong mga nasa online, nagpapatuloy kasi hindi sila makapunta rito. Marahil ay may mga dahilang talagang mabigat na dahilan. Kaya tayo po ay may online. Ito po yung online. Yan. Aabot po nito ang ibang bansa also. Number 6. Bakit mo kailangang ilapit ang mga tao? Ikaw dapat inilalapit mo para mailapit mo ang iba. Baka sabihin mo, hindi ko nga mailapit, sarili ko muna. Pero nailapit mo ng sarili mo, ilapit mo naman ang iba. Bakit? To share Jesus Christ to the lost. To share God's love to the lost. To share free gift of salvation to the lost. For them to repent, mabago, at huwag mapahamak. Paano raw makakarinig kung walang magsishare? Paano mababago kung walang maririnig? Nabago ka dahil may nag-share. Sino rito, yung ikaw ay nababago dahil may nag-share ng Word of God? Sino yung lumalago dahil may nag-aalaga sa'yo? Mahalaga po kasi yan. Imagine niyo po, ang isda po, ang talagang, ang environment na para mabuhay siya, yan po ay talagay sa tubig. Pag inalis mo siya sa dagat, ilalagay mo doon sa aquarium, tubig pa rin yan. Pag inalis mo ang isda sa tubig, mamamatay yan. Tama po ba? Kailangang maalagaan. Ikaw at ako. Kailangan tayong maalagaan. Yung relasyon natin sa Panginoon. Ang kailangan mo, you need to be in the place of worship. Dito tayo lumalakas kung paano nanghihina ang isda. Pag inalis mo sa dagat, ilalagay mo sa aquarium, sometimes ang span of life ay nababawasan. Ikaw at ako, gusto mong humaba ang buhay. Tayo po ang ating pong kaluluwa, ating espiritu, maniwala kayo. Salita ng Diyos ang kailangan. Gusto mong humaba ang buhay mo, sabi ng Lord, kay Joshua, meditate my word of God, my word day and night, and you will be successful, and you will have a long, satisfied life. Salita ng Diyos. Sabihin natin, salita ng Diyos. Yan po ang pagkakalikha sa iyo at sa akin. Relationship kay Christ through the Word. Relationship sa Diyos through prayer. Isipin mo na lang. May iba't iba pong way para mabuhay ang halaman. May nabubuhay ang halaman sa loob. Pangloob, tama? Indoor plant. Pero dalhin mo ang halaman na panglabas. Tagalan mo yan sa indoor. Mamamatay. Nariyan ba kayo? Tama po ba ako? Tama po ba ako? Ang kalapati daw ay hindi dapat kinukulong. Ganon po ba?
Alin po ba ang hindi dapat kinukulong sapagkat sila talaga ay ang gusto nila ay gumagala. Alin ang hindi kinukulong? Ang alin po? Ano, Ate Tess? Ibon. Madaling mamatay. Kasi sila talaga, ang pagkakalika sa kanila, kahit sa bagyo, sila po ay pumapailan lang at tweet, 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 tweet. Umaawi. Ikaw at ako'y nilikha ayon sa wangin ng Diyos. Relationship ang pagkakalika sa iyo ng Diyos. Relationship, magbabasa ka talaga ng Bible. At magnanalangin sa Ama sa pangalan ni Jesus. Para lumakas ka. Magtatagumpay ka. Are you listening? At ito ang kailangan kung bakit ilalapit mo ang mga tao na walang relasyon, ilapit mo sa Panginoon para sila'y sumigla. Sila'y lumakas. Sino rito ang lumalakas pag nakakarinig ng Word of God? Kaya ka nga naririto eh. Lumalakas pa tayo? Palakpakan natin si Lord. Natututo ka eh. Kasi yung mga mali, nakakapanghina po yan. So, importance of soul winning. Number 7. To show forth the power of God. Dito po sa J1 family, for the glory of God, we are blessed. Tuturo ko po ito sa Thursday sa prayer walk. Assign po tayo ang music team sa Batangas. Ito po yung assign sa akin Miracle through Inner Healing and Deliverance. Miracle through Inner Healing and Deliverance. Pero ngayon, bakit mo dadalahin ang mga unbeliever, ang mga walang relasyon kay Lord? Bakit mo kailangan dalhin sa community na walang itinataas kundi si Lord? Walang pinaparangalan kundi ang lumikha, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Bakit mo kailangang dalhin sila? Para hindi lang ikaw ang makaranas ng himala. Para hindi lang ikaw ang makaalam na ikaw pala'y may kapangyarihan galing kay Lord. Sinong naniniwala na ikaw ay may taglay na kapangyarihan galing sa Panginoon? Kailangan mong dalhin ang mga tao para malaman din nila. Matuto sila. Para hindi sila lagi ang binabatok-batokan ng dyablo. Kundi tayo naman ang bumabatok sa dyablo. Amen. Hello? Sino ritong nakalaya na dati binabatok-batukan ka, dati pinapasunod ka lang, dati sinisipa-sipa ka ng dyablo, sumunod ka. Puro tinatanggap mo, puro negative, tapos ikaw nagmumukmuk nga. Ngayon, walang Kristiyanong nagmumukmok. Ang mga kaharap ko ay mga Kristiyanong tunay naman na nagumpay. At ikaw na ang sumasampal, ikaw na ang tumatadyak, ikaw na ang lumalaban, ikaw na. Dati ikaw laging wala. Angoy-ngoy lang. Pero ngayon, hindi. Alam mo sa sarili mo kung sino ang kasama mo. May kasama kang makapangyarihang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nananahan sa iyo. At ikikasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Kaya dito, bakit mo kailangan dalhin ang kaibigan mo? Kakilala mo, mahal mo sa buhay. Para sila na dating binabato ka ng kaaway, sumunod ka. Gawin mo yan. Nakakagawa sila ng masama. Kasi kontrolado ng dyablo. Pero ngayon, sino na kagaya ng inawit natin? Ikaw lamang wala ng iba. Sa buhay ko'y maghari ka. Sino raw yung maghari? Si Lord. Biruin mo yan. Ay dati, nung wala ka sa Panginoon, ako ang hari, ako ang bida. Ngayon, hindi. Si Lord ang bida. Pumalakpak na si Lord ang bida ng buhay mo. So, to show forth the power of God. Diniscuss ko po sa inyo nung isang linggo, giving the new convert, new life in Christ. Balikan nyo na lang yan. Ikaw at ako'y may bagong buhay kay Kristo. Lakaran mo yan. Kailangan mong lakaran yan. Hindi raw tayo nabago dahil natin. Nabago tayo dahil ni Kristong nananahan. Dahil ni Holy Spirit. Si Holy Spirit is the Spirit of the Father, is the Spirit of Christ in you.
Yun po si Holy Spirit, kaya tayo nabago. Balikan nyo na lang po yan sa YouTube o sa J1 page. Tinuro ko po yan ng malinaw, letter A. Giving the new convert, the new life in Christ. Last week ko po tinuro. Letter B na po tayo ngayon. Giving the new convert, the power to resist the devil's work, having the full armor of God. Kainig kayo. Ating pimpoy nag-uusapan ay magdala ng mga bago palapit kay Kristo. Pero wag mong kalilimutan, sarili mo rin ay pinaalalahanan na ikaw at ako ay may kapangyarihan taglay galing kay Lord. Nang nananahan sa iyo'y makapangyarihan Diyos. Exodus 14:14, ipinaglalaban tayo ni Lord. You are handpicked by God. Kaya nga sabi, pinili handpick. Sino rito ang handpick? Pinili. Nasaan ang kamay ng pinili ng Diyos? Tumingin ka sa katabi mo. Praise God, kasama ko sa napili. Kahit ganun rin yung tsura ko. Nasaan ang mga pinili? Pinili para maging anak. Pinili para magtagumpay. Pinili para ipahayag na ang Diyos ay tapat at dakila. May gagawin tayo. Humayo. Ipahayag na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, mapagpatawad. Na ang Diyos ay hindi sadista. Ang sino mang lumalapit sa Panginoon ay hindi niya itataboy. Ang sino mang lumalapit sa Panginoon ay makakasumpong ng kapahingahan. Matthew 11:28. Yan ang ating gawin sa paghayo. Ipakilala natin ng tama ang Panginoong Diyos. Nang Diyos ay hindi nagtataboy sa mga taong lumalapit sa Kanya. Sa halip, ang sinasabi niya ay Isaiah 1:18. Halik kayo, magliwanagan tayo. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, ito man ay kasing pula ng scarlet, kaya ko kayong paputiin, sabi ng Diyos, kasing white as snow. Wow! Palakpakan natin si Lord. Dapat ganyan tayo. Ang mensahero ng Panginoon ang dalay mabuting balita. Amen. At sino rito ang handang magdala ng mabuting balita? Palakpakan si Lord. Dito tayo sa letter B. Giving the new convert. From the time na makakilala ng totoo ang tao. Makinig kayo, mahalaga ito. Yung araw at oras na ang tao ay nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Yung oras at araw na siya'y nagdeklara na si Kristo ang kanyang Panginoon, pinaghahari sa puso, tinatanggap ang salita ng Diyos. Yung oras at araw na nagdesisyon siya na si Jesus ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang oras at araw na pumasok sa kanya si Holy Spirit. Yung araw na ikaw ay nagdesisyon na si Kristo talagang iyong Panginoon at tagapagligtas, yung araw at oras na nagdesisyon kang hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, si Kristo ngayon tagapagligtas, yun ang araw at oras na ipumasok sa iyo si Holy Spirit. At malalaman mo, kung nasa iyo talaga si Holy Spirit, makikita sa iyo ang Galatians 5:22. Ikaw ay mas maibigin, mas mahabagin, mas matulungin, mas mapagpatawad, mas mapagpasensya, mas masunurin. Dahil nasa iyo si Holy Spirit, hindi mo yan kayang gawin. Magagawa mo lang dahil ni Holy Spirit. Sino rito ang pinananahanan ni Holy Spirit? Ikaw ay pabago ng pabago, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya. Pumalakpak sa Panginoon. Yes, nababago yung isang tao. In-explain ko po yun ng isang linggo. Nababago dahil ni Holy Spirit. Nasa letter B na po tayo. Giving the new convert the power to resist the devil's work. Letter B. Having the full armor of God. Basahin natin ang Ephesians 6:11. Makinig kayo, ang ganda po nito. Ito po yung naririto sa Bible.
Kung kayo may 10 Biblia, naroon yun. Ephesians 6:11. Ito ang dahilan kung bakit, isa sa dahilan kung bakit dapat nating ilapit ang sarili mo at ang iba palapit sa Diyos. Ephesians 6:11. Basahin po natin sabay-sabay. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng dyablo. Ano ang lalang? Yan po'y mga kasinungalingan ng dyablo. Tayo po pala'y binigyan ng kagamitang pandigma. Sabihin mo, wow. Anong ibinigay sa iyo at sa akin? Sabihin mo sa iyong katabi, mayroon ka palang kagamitang pandigma. Kailangan niya na ginagamit. Kailangan ni laging taglay. Bakit kailangan ng kagamitang pandigma? May laban. Bakit inilagay ang pandigma? May laban. Ano ang laban? Lumaban tayo sa lahat ng kasinungalingan na galing sa dyablo. Yan po ang ibig sabihin ng lalang. All the lies of the devil. Nakagaya ng binubulungan. Ang mga lumapit sa Panginoon, sinasabing, wala ka ng pag-asa. That is a lie. Yan po'y kasinungalingan. Hanggang ikaw ay nananatili, connected sa Panginoon, ikaw at ako'y may buhay na pag-asa kay Lord. He's our living hope. He's our good shepherd. He's our great shepherd. He's our doorkeeper. Binubuksan niya mga pintuang ng pagpapalang sarado. At sinasaraduan ng Panginoong Diyos ang mga pintuang nabuksan na hindi dapat mabuksan. Ganyan kabuti ang ating Diyos. At dahil may laban, anong laban? Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Susunod po dyan. Pero ito muna ang inyong tingnan. Gamitin. Sabihin sa iyong sarili, gamitin. May binigay ang Diyos na sandata sa mga totoong Kristiyano, kaya lang hindi alam at hindi ginagamit ng iba. Hindi ginagamit dahil hindi alam. At ito ang isang dahilan kung bakit tayo, maglalapit ng mga tao palapit kay Kristo sapagkat may labang espiritual. Bakit espiritual? Hindi natin nakikita si Satanas. Hindi natin nakikita ang kanyang mga plano. Pero salamat sa Lord, ang plano ng Diyos ang magaganap sa buhay mo at sa buhay ko. For the plans of God, Jeremiah 29:11, the plans of the Lord is to prosper you and not to harm you, to give you hope and a good future. You have a good future. Sabihin mo sa iyong sarili, I have a good future in the mighty hands of my living God. Ako at ang pamilya ko ay may mabuting kinabukasan. Dahil ang Diyos na pumili sa akin, ang Diyos na humirang sa akin, ang Diyos ang magtatanggol at mag-iingat at magpapala at gagabay at mangunguna at maghahari. Palapakan natin ang ating Diyos. Bantayan nyo ang bawat sasabihin ng labi. According to God's word. I-claim nyo ng i-claim at inyong sabihin din. Because God is using our mouth for 1 decade. 10 years ang gagamitin ng Lord ay bibig. Pero the enemy there is a counterfeit also of the enemy na bibig ang ginagamit pero hindi bibig mo. Sabi ko, hindi bibig mo. Ang gagamit lang sa'yo is si Lord. Ideklara mo yan. Ang gusto kong gumamit sa akin ay ang Panginoong Diyos. Lalabas sa akin ay mga pangako ng Diyos in Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Gamitin ninyo. Sinong sinasabihan? Ang mga iniligtas ng Panginoon. Sino ang kalaban? Sunod na verse 12.
11, 12. Ito na. Sige, ito po yun, ha? Wait, ayan. Balik pa ako sa 11. Basahin muli natin. Lahat ng lalaki, magbasa. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng dyablo. Pakita ang kagamitang pandigma. Yan po yun. Kita mo yan sa sarili mo? Hindi. Anong isinusuot ng Lord? Helmet. Anong isinusuot ng Lord? Breastplate of righteousness. Anong isinusuot ng Lord? Sword. Meron kang tabak. The Word of God. Mula nung ikaw ay maborn again, nakatanim din ang salita ng Diyos. Habang ikaw ay nakakakilala, habang ikaw ay nakikinig, lumahaba, tumatalim ang iyong sword. Kayo po ba ay nakakita na ng tabak na maporol? Hindi kasi ginagamit. Sabihin mo sa iyong katabi, anong gusto mo, maporol o matalas? Gamitin mo. Ihasa mo yan. Tumatalas yan habang ginagamit. Yan po, helmet. Yan po ang kagamitang pandigma na isinuot ni Lord sa iyo bilang tunay na Kristiyano. Helmet! Mamaya, mababasa natin dito sa 12, 13, 14 hanggang 17 kung anong kahulugan niyan. Ipaliwanag ko sa inyo mamaya. Itong helmet, kita nyo ang sandata. Sinuutan ka. Paano naman yung wala sa Panginoon? Kaya nababatukan. Kawawa ka naman. Yung binatukan na ng kaaway. Kasi nungalingan yun, yung salitang kawawa. Huwag kayong magsasabi sa inyong kapwa ng kawawa ka. Bakit ka magiging kawawa? Ang nasa iyo makapangyarihan Diyos. Hello? Oy, gising! Hindi tayo kawawa dahil ang naghahari sa ating makapangyarihan Diyos ang bibigay ng lakas at sigla. Hindi tayo kawawa dahil tayo matalino, dahil tayo tinatamna ng salita ng Diyos. Hindi tayo kawawa dahil tayo may magandang relasyon sa Panginoon. Ang panig ng Lord ay sa atin bilang mga anak ng Diyos. Tayo man na nagumpay. Kaya sabi ni Lord, rejoice, rejoice in the Lord always. And I say rejoice, hindi niya sinabing magmukmuka, magmukmuka. Hindi. Sino nagsasabing magmukmuk? Ang kaaway. Sige, lugi ka naman. Kawawa ka talaga, kawawa ka lang. No, tumayo ka. Hindi pa tapos ang Lord sa akin. Gagawing himala ang Diyos sa buhay ko. Ako'y sa palakas, ako'y sa pasigla, ako'y sa palapit sa Lord. Dahil ako'y pinagkapili-pili, napakalinaw sa akin. Sabihin mo yan, John 15:16. Napakalinaw sa akin ang Diyos na humirang sa akin ay mapagmahal na Diyos at makapangyarihan Diyos. Sabihin mo ngayon. Hindi masabi. Sabihin mo ngayon, ang Diyos na humirang at pumili sa akin ay makapangyarihang Diyos. Hindi niya ako iiwan, din niya ako pababayaan. Ipagtatanggol ako ng Panginoon Diyos. Exodus 14:14. God is with me. Who can be against me? Sabihin mo yon, if God is with me, who can be against me? Who can be against me? And I am a child of God. May kanta niyan eh. I'm a child of God. Yes, I am. Ano nga sunod doon? Not against me. I am what you say I am. You are for me, not against me. I am what you say I am. Lagi ko po yung sinasabi. Kahit walang tugtog, sinasabi ko, kasalita yan ng Diyos eh. I am chosen. Deklara natin. 1, 2, 3, go. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Kung anong sinabi ng Lord sa'yo, yun ka. Na ikaw ay anak ng Diyos, yun ka. Na ikaw ay kasama sa parada ng tagumpay, yun ka. Na hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, marami pa siyang gustong patunayan sa'yo.
Ikaw ay ulo, hindi buntot. Na pagpapalain ka sa loob at labas ng iyong tahanan. Nang mapagpakumbabay kanyang itataas. Nang mga mapagpakumbaba at may banal na takot sa Diyos, riches, glory, honor will be yours. Kanino yun? Ang mapagpakumbabay itataas ng Panginoon. Ang may banal na takot sa Diyos, ang may banal na takot sa Panginoon, at ang kapakumbabaan ay magdudulot ng yaman, buhay at karangalan. Idinideklara ko yan sa ating lahat, tayong mapagpakumbabang anak ng Diyos. Because we have God in us, who is always at work. The Holy Spirit is the one who produces love. The Holy Spirit is the one who produces strength, who produces joy, who produces wisdom. Kaya sabi ni Lord, kailangan nyo ng karunungan. Humingi kayo sa akin. James 1:5. Ako'y saganang magbigay. Hingi lang. Kaya ito pong kagamitang pandigma, hindi mo yang kita. Pero panghawakan mo yan. Ang iyong espada'y tatalas, lalaki. Ito ay mahaba habang nadadagdagan ng alam mo tungkol sa mga pangako ng Lord. Remember, nagapi ni Jesus Christ nung siya'y tao, na kaya siya'y naging tao, ay para bayaran ang kasalanan ng tao. Nung iharap siya ng banal na Espiritu Santo kay Satanas, natalo ni Jesus sa magitan ng salita ng Diyos, yung tabak. Tinabak niya si Satanas, sinabi niya ang mga salita ng Diyos, ikaw at ako, kapag ikaw ay binubulungan ng hindi tama, bantihan mo ng salita ng Diyos at sabihin mo, kapag sinasabi sa'yo, ikaw ay wala ng pag-asa. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo, tabakin mo. At sabihin mo, ang Diyos ng pag-asa ay kasama ko. At dahil siya'y kasama ko, walang bagay na mahirap sa kanya. Ako'y punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko'y punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pag-asa dahil ng mga pangako ng Diyos. Lalabanan mo ng salita ng Diyos. The sword of the Spirit is the word of God. Panahon na, people of God. Kayo at ang inyong mga dadalhin, tayo at mga dadalhin natin, kailangang maunawaan ng bawat isa. Tayo kasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Tayo ang ambassador ni Christ. Ang isang ambassador ay pinagkapili-pili. Sino yon? Sino ang ambassador ni Kristo na pinagkapili-pili ni Lord? Kung sumigaw ka, sabihin mo, thank you, Lord. Pinagkapili-pili mo ko. Palakpakan natin si Lord. Ito yon. Nakita nyo yung sandata na yan? Binigyan ka at ako. Explain ko at mamaya po nasa Bible na yan. Pinakita ko lang sa inyo ang drawing. Alin ang helmet? Ito yan. Dito kasi may war dito sa mind. May gera dito. Kailangan tagumpay ka. Magtatagumpay ka dahil sa pangako ng Lord. Magtatagumpay ka dahil sa mga pinangahawakan mong salita ng Diyos. Magtatagumpay ka dito pa lang sa mind. Tagumpay ka na. Kapag alam mo who you are in Christ. Alam mong hindi patapos si Lord sa'yo. Alam mo na ligtas ka na dahil nasa iyo si Holy Spirit. Amen naman kayo. Sabi ko po, ligtas ka na dahil nasa iyo si Holy Spirit. Ligtas na tayo, nasa atin si Holy Spirit. Bakit ka ligtas? Nasa iyo si Holy Spirit. Kailan pumasok si Holy Spirit? Nung magdesisyon kang mag-surrender ng buhay. Pati yung kagalit mo, isinorender mo na, hindi mo na hinawakang, galit pa rin ako sa'yo. Habang sinasabi mong galit ka, hawak mo siya sa leeg. Paano ka makakasurrender sa Panginoon? Ganito, nakagapos. Kailangan magpatawad ka. Habang may kagalit ka, nakahawak ang kamay mo sa leeg niya. Hindi ka tatanggap ng blessing na the best. Sino rito ang tatanggap ng the best dahil wala kang kagalit? Sabi mo, tatanggap ako ng the best blessing, Lord. Wala akong kagalit. Lapakan natin si Lord. So yan, shield, shield, shield. Kalasag yan ng pananampalataya. Kita nyo yung shield?
Kung ikaw ay kaliwete, di ang silbi na rin eh. Dahil kaliwete ka di ari ang tabak mo. Kaliwa. Pero ako kanan talaga eh. Kaya ang tabak ko narito. Huwag kayo magkakamali ang tabak. Ito. Bubunutin mo ang tabak. Anong tabak? Salita ng Diyos. Anong helmet? Ito. Malinaw sa iyong anak ka ng Diyos, pinili ka. Ano ang mangyari, pinili ka. Sinabi ng Diablo, makasalanan ka. O, yung kasalanan ko, nakacharge na sa cross. Ano raw? Anong kasalanan? Ikaw, makasalanan ka. Ang kasalanan ko, nakacharge na sa cross dahil sa relasyon ko kay Kristo. Ako'y anak ng Diyos. Kasama ako sa tinubos ni Kristo. Marunong ka dapat. Hello? Ito yan. Naku, ikaw ipa-impyerno dahil ikaw ay nagkasala. Oy, walang perfect. Kung ako may nagkasala, humingi na akong tawad, pinatawad na ako ni Lord. Kung gaano kalayo ng silangan sa kaluran, gano'n nililimot ni Lord ang kasalanan ko, ano? Dapat marunong kayo. Breastplate of righteousness. Breastplate, kailangan taglay mo yung righteousness ni Christ. Huwag kang magmamalaki. Hindi tayo papasok sa langit dahil ikaw ay mabait. Hindi. Papasok ka sa langit dahil may righteousness ka ni Kristo dahil nasa iyo si Christ. Andiyan ba tayo? Papasok ka dahil nasa iyo yung kabanalan ni Kristo dahil ng iyong relasyon kay Kristo. Kaya ang relasyon mo dapat tuloy-tuloy, hindi putol-putol. Gets po? Gets po natin? So breastplate, helmet, breastplate, sword, salita ng Diyos, shield, pananampalataya, and the gospel. Basahin natin. Ang ganda yun. Yan po'y pinakita ko muna sa inyo. Tayo daw gamitin daw natin ang mga kagamitang pandigma. 12. Pakita natin. 11, 12. Pakita natin. PowerPointer. Yan. Thank you. Yan. Balik mo ako sa 11. Okay. Sabay ulit tayo. Binibigyan ko pong linaw ito sa inyo. Matagal na kayong Kristiyano, baka nakalimutan ito. Okay? Gamitin nyo. Ulitin ko, gamitin nyo. Sabihin mo sa iyong sarili, gamitin mo. Yung nakita nyo rito, mamaya mababasa natin yan. Ano ba yon? Ang lahat ng kagamitan, saan mo nakita? Pinakita ko sa inyong picture. Pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Sino nagbigay noon? Okay, sinong binigyan? Taas ang kamay ng binigyan. Oh, walang tulog, kaya lahat nakataas ang kamay. Gamitin nyo lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng dyablo. Maganda ang 12. 12. Eto na. Pasok tayo dito. Maganda yan. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. Malinaw, hindi ang kahanggan mo. Hindi ang kaibigan mo, hindi ang manugang mo, hindi ang anak mo, hindi ang asawa mo, hindi ang iyong kasamahan sa trabaho, hindi yan ang kalaban mo. Huwag kang gagawa ng sarili mong salita, ari ang salita ng Diyos. Basa. 12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. O baka hindi mo pa binabate, akala mo ikalaban mo. Hindi mo yang kalaban. Ikagalit ka pa, hindi mo yan kalaban. Binibigyan din po sa atin. Sino daw ang kalaban natin? Masasamang espiritu sa himpapawid. Nakikita? Hindi. Mga espirikitik. Nakikita? Sa himpapawid? Hindi. Yan po'y mga darts, arrows, na talbog ng talbog kapag kapal ang iyong shield. I declare the walls of fire and bronze of Paul to everyone. I declare the thick covering of the blood of Jesus. Sige, sabay-sabay tayo. Lord, salamat po sa helmet of salvation. Nanalig po ako na ikaw ang sa iyo ako may kaligtasan, Lord Jesus. Pagitan ng aking pagkukonfess na ikaw ang Panginoon, Hari tagapagligtas ko, ako'y ligtas. Hindi dahil ako ay mabait, kundi dahil ikaw ay mabuti. Binayaran niyo, Panginoon Diyos, ang lahat ng kasalanan ko. I have the righteousness of Christ. I have the breastplate of righteousness. Suot, breastplate. Breastplate, naging matuwid ako. Gawin nyo ha.
Breastplate. Suot. Breastplate. Breastplate of righteousness. Yung aking sinasabi, gawin nyo rin. Naging matuwid ako, Lord, dahil sa katwiran mo. Ikaw ang perfect, Lord Jesus. Pero dahil nasa akin ka, makakapasok pa rin ako sa langit because of your perfection, Lord Jesus, in me. You're a perfect God in my life. I have the shield of faith, tumataas, kumakapal ang shield habang ako'y nagme-meditate ng iyong word, habang tinatanggap ko, pinaniniwalaan ko ang iyong mga salita, habang ito, O God, ay naghahari sa puso at isip ko, kumakapal ang kalasag ng pananampalataya. Hindi ako matitira, hindi ako papasukan ng mga kasinungalingan. Sinasabi niyo, hindi ko matatanggap ang mga kasinungalingan, talbog ng talbog ang lies of the enemy dahil ako ay shielded ng shield of faith. Ang pananalig ko ay naka sa iyo, Kristo Jesus, nakasama kita at ako ipaglalaban mo at hindi mo ako iiwan ipababayaan. May taglay akong kapangyarihan. Ginaat-taglay ko ang sword of the Spirit, ang salita ng Diyos. Lord, salamat. And the belt of truth, katotohanan, walang kasinungalingan. The belt of truth ay nananatili at hindi maaagaw sa akin ang katotohanan na ikaw lang ang daan patungo sa Ama sa Langit, Lord Jesus. Even the gospel shoes, handa ako sa paghahayag ng salita ng Diyos. Una, dahil ligtas ako. Padalawa, dahil ikaw ay mahal ko kong kapwa ko. At lahat pa ng mga iba't ibang dahilan, Lord God, na may lapit ko mga kaibigan ko sa iyo dahil ito'y iniutos mo. Salamat, Lord. Buhay ko'y surrender sa iyo. Wala akong kagalit. Napatawad ko ng lahat. Pinatawad mo na rin ako, Lord. Sa lahat ng mali, itinatakwil ko ang lahat kong mali. Takwil. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng mali, lahat ng sakit, itinatakwil ko ito. Pagkalungkot, pagkatakot, takwil ko. Lord, ikaw na Diyos ng kapayahan ang pinaghahari ko. Diyos ng makapangyarihan ang pinaghahari ko. Diyos ng kagalakan. Diyos ng tagumpay. Pinaghahari ko kaya ako ay tagumpay. In Jesus' name. Ang sumunod, nasa iyo na yung lahat yan. Palakpakan natin. Eto ngayon tayo, 12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadalimangang namamayani sa mundong ito. May sinabi, may kalaban tayong hindi nakikita. Pero may kapangyarihan na meron naman tayong malaking Diyos na hindi natin nakikita. Ang maganda doon, kasama natin. Habi ko po, may kalaban tayo, pipitsugin. Talunan na. Dahil ang kasama mo at kasama ko'y makapangyarihang Diyos. Salita, bulong mo pa lamang, nangangatog na. Kailangan lang makapal ang iyong faith. Ibig sabihin, mataas ang iyong faith. Shielded ka ng pananampalataya. Lalabas sa iyong bibig ay mga truth about the Word of God, about who the Lord is. Kaya wag mong hawayin ng iyong kapwa dahil hindi ng kalaban mo. Ang gusto ng kaaway, magsabong kayo. Ano daw? Mag-away. Magkagalit. Buti nga, wala na sa mga Kristiyan, mga sampalan at ang suntukan eh. Ang iyo nang haharapin ay ang hindi mo nakikita. Paano mo haharapin? Hindi mo naman tatadyak ang ganyan eh. Magsalita ka na magsalita. Ito po itutuloy ko next week about the power of the name and the power of the blood. Kasi hindi ko po natapos, hindi ko po, even the seal of the Holy Spirit, the seal and the presence of the Holy Spirit next week. Pero hindi ko alam kung may ituro ko pa yung the power of the name and the power of the blood. Yan po yan eh. Yan yung mga spiritual blessing na hindi mo kita. Na dapat alam natin na meron kang kapangyarihan in using the power of the name, using the power of the blood. Yan eh, binibigay sa mga Kristiyano. Sino rito ang totoong Kristiyano? Binibigay yan sa totoong anak ng Diyos. Sino rito ang totoong anak ng Diyos? Isigaw mo, I'm a child of God. I'm a true born-again Christian.
12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan. Yan po'y mga alipores ni Satanas. Yung mga espirikitik. Alam niyo na ibig ko sabihin na, mga espirikitik. Pero sila po'y no match sa mga anak ng Diyos. Why, isa nag-amin. Hindi sila powerless. Huwag ka lang magbubukas ng door sa kanila. Huwag kang magbubukas ng kasalanan. Huwag kang magbubukas ng pintuan ng hinanakit at galit at lungkot at takot. Huwag. Sabi mo, sarado ang pintuan ng anumang galit, ng anumang hinanakit, ng anumang sama ng loob, anumang lungkot, anumang takot. Ito'y sarado sa buhay ko. Ngayon, bukas at magpakailanman. Pati ang anumang uri ng sakit, ito ay sarado sa buhay ko. In Jesus' name, walang makakapagbukas. Sapagkat ang ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Dalhin mo nga muna ako doon. Yun ay nasa ilalim pa, Matthew chapter 18, 19, 20. Kailangan nyo itong matutunan. Pag ikinagpahintulot, nagalit ka, nagpahintulot ka na eh. Papahintulot ng langit. Kaya, kala ko baka kampi ko ang Lord. Bakit naka-score ang kaaway? Ikaw kaya nagpahintulot. Ayan, sabi sa Biblia, pag nagpahintulot ka sa lupa, pahintulutan sa langit. Kaya sabi mo, sarado ang pintuan ng galit. Sama ng loob, lungkot, takot. Huwag kang magpapahintulot. Kasi ang sabi sa Biblia, nakita? Bantang ano pa yan eh. Matthew 18:18. Sabihin ko na lang sa inyo. Nasa bandang ilalim pa yan eh. Gusto ko lang isingit dito. Nakita? Yan. Doon muna sa 18, parang nilagay ko yan, 18. Basahin niyo to. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Aba, may totoo. Ibig sabihin, may kasinungalingan. Ang totoo ay galing kay Lord. Ano ang totoo? Ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Wow! Ay pinagbawal natin kanina. Hello, sumunod ka kayo. Kaya kung pinasunod kayo eh, dahil nito, pinagbawal mong galit. Nasa iyong pagpapahintulot. Kaya sabi ng iba, okay ng mga ipinagbawal, ay bakit nung ikigaliti, nagalit ka na naman, sino nagpahintulot? Ikaw. Tampo. Alam nga naman, langit ang nagpahintulot, nauna sa lupa. Andiyan pa tayo. Ano man ang ipagbawal nyo, sa lupa ipinagbabawal. Saan ang gagaling ang blessing? Sa langit. Pagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano man ang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot din ng langit. Kaya pag ikaw ay nagpahintulot na, Lord, ang buhay ko sa pabuti. Yung ba sinasabi mo? Sige. Ang ilan Diyos, yun, dalhan ng pabor. Pinahintulot mo eh. Sa paganda, Lord, ang buhay ko. Narinig. Ito pa ang maganda. Sino po ang nagpapahintulot? Tao. Sino ang nagbabawal? Tao. Ikaw ba yon? Oo, tao eh. Nasa iyong pagbabawal. Ayaw kong maging kuripot. Di pagbigay ka. Magiging masagana ka. Ayaw kong maging sinungaling. Ipagbabawal yun ng langit. Tutulungan ka, ang ibig sabihin. Verse 19. Verse 19. Ayan po kasi sa pahuli pa sana eh. Sinasabi ko rin sa inyo, na kung magkatinan nyo ang kapangyarihan na meron tayo, kasi tayo po ay nasa letter B, to show forth the power of God in every believer. Ito yung kapangyarihan, the power of agreement. Tingnan nyo ha?
Sinasabi ko rin sa inyo, kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo, na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ng aking amang nasa langit. Ay hanap din yan ng kapartner. O kaya kanina ang aking pong prayer, Lord. O sige, magpe-pray ako ngayon dahil dito. Ama sa langit, hingin mo na, hingin mo na. Hingin mo na. At ako'y magpe-pray. Hingin mo ang gusto mo. Ama sa langit, ano man pong hinihiling ngayon ng aking mga kapatid nasa online naririto. Kayong may sabi, dalawa sa lupang magkaisa, ay iyong tutugunin ayon sa iyong kalooban. Higit pa sa kanilang hinihingi. Sumasang-ayon ako, Lord. Higit pa sa kanilang inaasahan. Sumasang-ayon ako, Lord, sa kanilang hinihingi. Higit pa doon sa kanilang hinihingi. Mas maganda pa kaysa kanilang inaasahan. Mas malaki pa kaysa kanilang hinihingi. Mas maayos pa kaysa kailang kailangan. Iyon ay kaya mong gawin. I agree to everyone's prayer request. Dahil ikaw may sabi, dalawa sa lupang magkasundo sa paghingi. I agree. Mangyari ayon lang sa iyong sakdal na kalooban, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Lord ang bahala doon. Basta ang sinabi rito, kailangan kayo nagkakasundo ng asawa mo sa ihingin. Pag ibang hiningi ng asawa, babae, ibang hinihingi. Sabi ng asawang babae, Lord, gusto ko pong magkasasakyan kahit luma. Sabi ng lalaki, Lord, gusto ko pong magkasasakyan ng bago. Magkasundo na sila o magkaiba? Magkaiba. Ay parehong anak ng Diyos. Eh sino tutugunin? Kaya kailangan magkasundo. Tama? Andiyan ba tayo? Pumalakpak ang tulog. Ay sorry. Pumalakpak ang gising. Oh. Yan po ang power ng agreement. Magkasundo. Sapagkat, verse 20, sapagkat, kung saan. Nalipat. Tama yun, 20. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkatipon sa kanyang pangalan, sabi ni Lord. Yan. Oh. Basa. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon, dahil sa akin kasama nila ako. Si Lord ay kumikilos, gumagabay sa pananalangin. Halimbawa, kagaya ng isang linggo, nagtawag ako, prayer gathering. Kumuha kayo, grupo-grupo, itong mga ipapanalangin. Ang Lord ay nakikinig dahil ginagawa mo yun para sa Panginoon. Ginagawa mo, ipanalangin ang kapwa para kay Lord. Tumutugon ang Lord. Kaya kayo, sa amin po, sa aming meal, doon po kami nagkakasabay-sabay. Pray, mahaba po. Lumamig na ang aming kakainin. Doon kasi kami nagkakasabay. Bakit? Ay kasi, minsan, gabi ng uwi ko, tulog ng asawa ko, paano pa kami magkakasama ng pananalangin? Kaya sa meal, tanghalian, pag ako po'y nandun, doon, lumamig na. Pag natunog ng kutsara, ibig sabihin, gutom na mami, gutom na. Okay, kasi kailangan magkasundo, okay? Balik tayo sa 13. 13 ng Ephesians. Ephesians 6, yung mga gamitin. So, kita nyo ha, isiningit ko lang yon. Verse 13, kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban. Hindi si Lord ang lalaban sa bagay na kaya mong gawin. Lalaban si Lord para sa iyo sa bagay na hindi mo kaya. Gets po ninyo ako? Ang hindi mo kaya, bigay mo kay Lord. Lord, di ko na kaya. Pero habang kinakaya mo, ay sige, kinakaya mo, hindi ikaw bahala. Pero gawin mo ang kaya mo, ang the best, si Lord ang bahala. Gets nyo? Basa po. Gamitin nyo. Manap ka na sasabihan. Sabihin mo, gamitin mo ang lahat
ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Alin yung pandigma? Yung pinakita ko sa inyong picture. Kita ba yan? Yung sinuot ko sa inyo, helmet, breastplate, belt of truth, gospel shoes, shield of faith, and sword of the Spirit. Yan po yan. Ito, yan. Pero narito yan sa verse 14. Yan po yun ha. Yan, very good. PowerPoint there, thank you. Nasa 14. 13 muna, 13. Yan. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban, ay manatili pa rin kayong matatag. Lalaban para maging matatag. Hindi ka pipitsuging Kristiyano. Ikaw ay Kristiyanong mapagtagumpay. Ikaw ay warriors of the living God. Ikaw ay victorious army of the living God. Taas ang sundalo na mapagtagumpay. Taas ang kamay. I am a victorious army of the living God. Ako ay may kapangyarihan taglay dahil sumasa akin ang Panginoong Diyos. Sinasabi niyo yan? Palakpakan natin si Lord. Hindi ko na lang po makanta yung We Are Victorious kasi sa isang linggo, huwag kayong mawawala. Kailangan po yan, prophetic song yan. Prophetic song. Ang atin pong gagawin mamaya ay yung awit na kinaawit kanina. Patapos na po ako. Ay manatili pa rin kayong matatag. Ikaw at ako ay pinatatatag ng Panginoon. Ang Lord na nagpapatatag, magitan ng iba't ibang pagsubok. Si Ate Tess po, ay ako'y natutuwa, ay hindi naman tumatanda. Yan po ay pinagaling at pinalaya ng Panginoon sa cancer. Tama, Janet? Si Janet po ay, dyan sa First Bay. And yan, nariyan kanyang mga anak for the glory of God. Naging matatag. Sa dami ng pagsubok, naririyan pa rin. Palakpan natin si Lord. Ikaw, ako, daming pagsubok, pero tayo pinatatatag. Marunong tayong lumaban eh. Amen? Suot natin ang kalasag. Iba't ibang armor, iba't ibang kalasag, the full armor. Next, matatapos na tayo, 14. Kaya maging handa kayo. Gawin niyong sinturon para hindi matanggal ang pantalon. Ako po ay pagmamadali wala ang belt. Ari po ay bigay ng nasa Canada. Yan. Matagal na po ito Nawala na yata yung kanyang Maging handa kayo, gawin niyong sinturon. Sayang yung sinturon kaganda nun Kasi nakapantalon, kaya nagbe-belt para hindi mahubo. Tama? Para hindi So ganun din sa isang sundalo, kung ano-anong nakalagay dyan, may lalagyan yan di tama ba, mga sundalo? Yung mga nakalagay diyan, mga armas. Tama? Doon nakalagay. So tayo daw bilang sundalo ng Panginoon dapat suot. Sinturon. Anong sinturon? The Word of God. The truth about the Word. Katotohanang ikaw ay pinili ng Lord. Katotohanang ikaw ay ulo, hindi buntot. Katotohanang ikaw ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. Katotohanan na hindi ka buntot, ikaw ay ulo, ikaw ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. Suot mo yan, nakabikis. Kabikis yan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib. Pagiging matuwid because of Christ who is perfect na nasa iyo. Isusuot mo yan. Huwag ka nang mag-alinlangan. Nagkamali ka, nagkasala ka. Huwag mo sabihin, pa-impyerno na ako kasi nagkasala ako agad. Pa-impyerno? Ano yun? Mali yun. Are you listening? Ikaw ba, pagka sinabi mong anak kita, pag nakasala, hindi na kita anak? Mali. Ikaw, anak ng Diyos. Tayo'y anak ng Diyos. Magkasalaman, mananatiling anak ng Diyos dahil ang kanyang anak na minamahal ay patuloy niyang mamahalin.
at hawak ng kanyang makapangyarihang kamay. Yung totoong may Holy Spirit ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sa bandang huli pa po yan eh. Pinalilinaw ko lang sa inyo. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib nyo. Next. Isuot nyo bilang sapatos, pagiging handa sa pangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Makinig kayo. Anong inyong dadalhin sa inyong kapwa? Anong dadalhin nyo sa inyong shesheran? Basa. Magandang. Anong dadalhin? Isigaw natin, anong dadalhin? Magandang balita na siya ay may pag-asa kay Kristo. Na ang Diyos ng himala ay pwedeng maghimala sa Kanya. Na ang Diyos ay hindi patapos sa Kanya. That the best is still yet to come. Huwag mo sasabing, naku, galit na sa iyon, Lord. Huwag mo sasabing, oy, nakita kita ha. Siguro, pag dumating ang sa Lord, sigurado hindi ka kasama sa rapture. Huwag mo husgahan. Anong dadalhin mo? Anong dadalhin po natin? Magandang balita. Nasaka ang Lord para nagdudulot ng kapayapaan. Kasi pag ang dala mo'y pananakot, walang kapayapaan, ikaw ay nagiging instrument ng enemy. Anong dala ng kaaway? Takot. Anong dala ng Diyos? Kapayapaan. Nariyan ba tayo? Ano ang dala mo? Mabuting balita ng kapayapaan. Sino rito ang dala ay mabuting balita ng kapayapaan? Sa iyong kapwa. May pag-asa ka. Ay, nagkasala ako, naku. Di kay tataboy ni Lord lapit. Napakalaki ng kasalanan ko, naku, yan na nga ang gusto ng Lord, yung malaking kasalanan magsisisi. Marunong tayo, Hindi yung, malaki ka ang kasalanan mo, naku, hindi ka pwede. Mali. Malaki ang kasalanan ko, yan ang hinahanap na Lord. Yung malaki ang kasalanan na handang magsisi. Anong dala mo? Magandang balita ng kapayapaan. Diyan ba ako nag-end kanina? Diyan ako nag-end. 16. Hindi lang iyan. Gamitin nyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tabla ng panunukso ni Satanas. Yung palang natutukso na bumalik sa dati, yan pala ay mahina ang faith. Kaya kailangan palakasin ang pananampalataya. Natutuksong mag-alinlangan, mahina ang faith. Sino rito ang faith ay sa pataas? Sinong naniniwalang makapangyarihan ang pananampalataya, kailangan lagi kang makinig ng salita ng Diyos para tumaas ang faith. Romans 10:17, sa magitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, tataas ang iyong faith. Ano daw ang faith? Ito ang magiging? Sagot po tayo. Panangga para hindi matukso ni Satanas. Basa uli, lahat. Hindi lang iyan. Gamitin ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyap. In Jesus' name, wala ritong padadalhan ng palasok. Kayo ay covered. Kayo ay shielded ng faith. Taas ang kamay ng shielded ng faith. Sabi mo, Lord, salamat sa biyaya mo para tumaas ang pananalig ko sa iyo. Help my unbelief. I trust you for the result of all my prayer requests. Still, I trust in you. I know and I believe you are my miraculous God, and I trust you for the result of all my prayers. In Jesus' name, amen. Pinagkakatiwala mo sa Panginoon yung resulta ng iyong panalangin, and that is faith. At kapag yan ang meron sa'yo, hindi ka kayang tuksuhin ng kaaway at hindi ka talban ng kaaway. Yes po natin? Anong sasabihin mo? I trust you, Lord, for the result of all my prayer requests. Sabihin mo nga yan kay Lord. I trust you, Lord, for all the result of all my prayer requests. I trust in you dahil ikaw makapangyarihan. Palakpakan natin si Lord. 17, tapos na tayo.
17. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap nyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Sino ang nagkaloob ng espada? Kaloob ng Holy Spirit. Sino ang may Holy Spirit? Siguradong may espada ka. Sino may Holy Spirit? Siguradong may sword ka. Sino may Holy Spirit? Siguradong may sword ka. Kaya ibabalita, no? Yan. Sino rito ang suot na ang full armor? Sino na rito ang masaya? Dahil tumanggap ka ng pagpapala mula sa Panginoon. Eh, sino naman dito ang hahayo? Kakaunti na nag-amen. Sino ang hahayo? Kailangan tayong humayo tulad ng mga agila. Lalakas ang ating mga pakpak, hindi mapapagod. Amen. Tayo magdadala ng mga tao palapit kay Kristo. Ito'y ipapaawit ko sa inyo. Sa atin awitin natin, aktohan naman natin pagkatapos natin dito sa church. Amen? For this time, umawit muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ng unang awit, that truly, ikaw lamang, wala nang iba. Sino nagsasabing si Lord lang sa buhay mo? Sino nagsasabing mas mahal mo si Lord? Sino nagsasabing mag-aakay ka ng mga tao palapit kay Lord dahil ito'y kailangan para sila man ay makalaya sa dilim, mailapit sa liwanag, mapapuntang langit. Kung mag-rapture, kasama sila sa rapture. Habang sila nagpiprepare, isipin mo siguro 5 at higit pa na kaibigan mo na gusto mong ilapit sa Panginoon. Sige, close your eyes. Panalangin mo. Lord, salamat. Ito ang kailangan, ang idulog sa iyo. Ito man ay kaibigan mo. Kapatid, ito may kaibigan mo. Kapatid mo. Mahal mo sa buhay. Lord, thank you for hearing the prayers of everyone. Kalooban mong ipanalangin ang mga wala pa sa iyo. Hallelujah. Salamat ang mga naririto'y kami sa iyo. Kami sa iyo. Sa iyo maglilingkod. Kami sa iyo susunod. Kami sa iyo mananalig. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Sama-sama tayo, sabihin natin sa Panginoon Diyos, ikaw lamang, wala nang iba. Sa buhay ko'y maghari ka. Wala nang iba. Sa buhay ko. Sa buhay ko'y maghari ka. Ikaw. Wala nang ang iba. Wala nang ang iba. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoong Diyos, Ama, wala nang iba. Sa buhay ko'y maghari ka. Ikaw, 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 ikaw. Wala na nga. Wala nang iba. Sama-sama tayo, itong buhay ko. Ang buhay ko
sa langit, salyuhan nyo na iyong kapangyarihan ang aming sinasabing pawid na panalangin na ikaw lamang ang maghahari, ikaw lamang Ama, sa pangalan ni Jesus. Maghahari, masusunod, mapaparangalan. Thank you, Jesus. Sealed by the blood of Jesus. And this time, Lord, kami aawit na tulad ng mga agila, kami ay hahayo. Taglay ang kalakasan. Hallelujah! Sundalo, victorious army of the living God. Hallelujah! Declare it. Mga agila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Humayo na, pahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Itong panahon, di na uso ang magbackslide. Yes! Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutubukin niya. Halika na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, umayo na, magbigay kalakasan sa presensya na. Itong panahon, di na uso ang mag-backslide. Hindi na uso. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magapoy sa ngalan. Sabay-sabay tayo. Ang gawa ng Diablo ay tutubukin niya. Humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Ako'y nagdideklara sa online at naririto, tayo'y mapagtagumpay na anak ng Diyos. Ang buhay natin nakasurrender sa Panginoon at hindi na tayo mawawalay pa sa Kanya kailan paman, habang ang bukas na langit ay mananatiling bukas na tinatanggap natin habang tayo nagiging masunurin. Tinatanggap natin all the best from the Lord. In Jesus' name, pa natin si Lord.